May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mugit sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtaan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaban nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran mayong aga good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa namang edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Hulyo 2, tuig 2026. Mga biyan, inina ang 11 nga Webes karon nga bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa kinahanglan mga grupo ninyo, tubtob alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alaga, JP Herbas. Sa atong mga sukitang palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Subungman, sa mga kultura naton sa Negros Occidental, mayan-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyaw taman sa isa ka mayan-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sa rang nga babatian live sa 585 kHz
sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mamatian pinagi sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton 109,000 followers nga nagasubaybay sa mga updates sa Radyo Pilipinas Iloilo sa Facebook. Good morning, good morning, good morning. Sa mga wala pa nagka-like, follow, and share sa aton sining official Facebook page, o ginaagdagi ka muna mon sa pagbisita sa Radyo Pilipinas Facebook page at Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagpakalagad, subong adlaw sang Webes lakip sa aton nga pag-aisturahan, mga update gikan sa Iloilo Provincial Veterinary Office. Partikular may kang tanan mga biyaan sa kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Daw kasan ulang kita mga biyaan sang nagsugod sa pagbangon sa sining African Swine Fever nga nagdala sang dako nga kalitan sa hog industry sang aton sining pungsod. Here we are again, nag-atubang naman sang panibag-o nga panghangkat. Kani nagapanugyan kita sa tanan nga iga-improve liwat pasang karon ang biosecurity measure parang malikawan ang madasig kapag laton-laton sang sining balatian na nag-aapekto sa mga baboy, mga abyan. Although wala ini sang direkta na epekto sa ikaayong lawas sang tao or wala ini sang direct effect sa aton sining health, ang ining ASF mga abyan o kon African Swine Fever may indirect effect naman. Partikular siyempre sa aton nga ekonomiya. Di ko na manubo ang supply kag mataas ang demand sa baboy. Expected mga biyan nga magataas man ang presyo sang aton sining nga mga karne sang baboy sa merkado. Magluwas dira, siyempre ang aton sining nga mga hog raisers nga maapektuhan. Laban-laban gid ang kaperdihan mga abyan. Sang nagligad kapag atake sa African Swine Fever sa atong nga rehiyon, madamo nga mga hog raisers mga abyan ang nagapanghakroy. Kaya hindi lamang isa ang nagkalamatay sa ila sining nga mga baboy, kundi madamo nga mga baboy sa ilang tagsa ka mga baboyan mga biyan ang nagkalamatay kag wala na napuslan bangod sa sining African Swine Fever. So ikapabati naton mga biyan sinig lamang madugay ang mensahe ni Director Daryl Tabuada, ang aton sining Provincial Veterinary wala aton sining hepes ang Provincial Veterinary Office good ikumpirma ang kaso sang African Swine Fever sa probinsya sang Iloilo. Samtang masiplatan taman mga biyan ang pila ka mga updates sa nasyonal. Nagapadayon karon ang pagtilipon sa mga katapos ng Iglesia ni Cristo agod pamatukan ang natalanang pagpasaka sang kaso kay Senator Rodante Marcoleta. In question sang nasambit iyang grupo ang para sa ila hindi alalangay na pagpatuman sang layi. Ang bangod sa nangin epekto sang sining hublag protesta mga biyan. Din pangamaayo ni Mayor Isko Moreno nga magpatuman anay sang class suspension sa bugos nga Manila. Supposedly mga biyan, ang ikatatlong adlaw sang sining rally ang hiwaton sa Quezon City
But kagabi gina-revoke sang Quezon City LGU ang permit nga ginahatag sa Iglesia ni Cristo. Rason nga nagsaylo ang mga miyembro sini o sa may Manila. Storyahan ka mga biyan ang pila ka mga update nga natipo naton coming from the different agencies. Kaga lokal nga panguluhan diri sa Western Visayas lakip na sa Negros Occidental. Dito mga biyan sa Bacolod City, si Mayor Greg Gasataya ang nagpagwaman sa isa ka executive order nga dumili na mga biyan sang mga pork products outside of Bacolod. Ginpatuman man mga biyan ang istrikto nga border control bilang kabahin sang ila sining pagtinguha nga matapna o kung mapunggan na ang paglapta mga biyan sang African swine fever. Pero antes kita magpatpat sang aton sining nga mga balita subong iyang aga, check anay naton partner ang latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo mangin panyempo subong adlaw sang Webes kag subong man sa aton sining nga weekend. Madamo gid sang ginapang trangkaso lately bangod sang sining pabag-o-bag-o nga klima dala sa nga init ulan mga biyan. Balo na tumabiyan sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong Webes kag subong man sa adlaw sang Biyernes, Sabado kag Domingo. Kaupod naton sa piyak nga linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sa Thursday, July 2, 2026. So, southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. So, bangod sa nga sistema, diri sa western Visayas ay mag-eksperyensya sa magulgal-umon tumugal-umon ang kalangitan nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat sa panaguob, tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin natin yung magahalin sa direction southwest to south. Nga magadalas ang makanay tubtob makasarangan pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally niya sa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butla kag gining alas 5:31 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler radar station. Ako si Lenore Silvestre, madamo agad nga salamat. Ma'am Lenore, ma'am, ang inyo sining latest nga monitoring ma'am sa Bagyong Henry. Nakagawa na ini ma'am sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Yes sir, si Bagyong Henry ay officially nga na nakagawa na sa aton nga par kagabi sang alas 8. Ayun. Ma'am, madamo gyud salamat sa imo sining oras kag impormasyon. Welcome sir, kag maayong agaman sa inyo. Pabian, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 sa aga. Mabiyan sa aton pagpanumbalik, aton nga igapabati sa inyo ang mensahe ni Dr. Darrell Tabuada sa Provincial Veterinary Office agod sa angot sa ining kumpirmado nga kaso sa African Swine Fever sa probinsya sang Iloilo. Sobrang parugyan sa opisina ni Dr. Darrell Tabuada, ibaloon naton pagkatapos lamang sang pila ka pahalumdum. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure
na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampaburi ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mana na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan ba tayo pupunta? Gabi na, uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundari lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Diyos naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, anong bahala? Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, nakapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:25 sa aga. Sige po nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. By the way, good news mga biyan, ang Government Service Insurance System kung GSIS ang nagpasangkad pa sa ila siling kung nagpalawig pa sa ila siling loan moratorium offer halin sa 3 months tubto ba 6 ka bulan samtang nagaparayon pa ang mataas ka presyo sa pila ka mga balak loan sa ato nga pungsod tugas ang kinagamo sa Middle East.
na dudubababian nga ang GSIS nagatanyag sagto sa 3-month loan moratorium sa iya sining nga mga membro. Sa dalom sang programa ang GSIS magapadayon sa pagdidak sa mga loan halin sa mga salary kung sweldo sa membro. Pero ang membro mahimo nga magadesisyon nga magbaton sang 3 ka bulan nga loan amortization covering December 2025 to February 2026 directly credited sa ila sining nga mga account. Ang State Pension Fund nagpabutyag man nga ang mga miyembro sini mahimo man makabaton sa refund sa mga loan payments made from December 2025 to May 2026, and any amount previously refunded under the first phase of the program will be deducted from the total refundable amount. So sa mga kultura naton nga members ng GSIS nga nagaplano nga mag-apply sa loan moratorium, i-check lang inyo sining nga GSIS touch nga application kung na makasulod ka mo kay right now mga biyan per report o kung na per comments sa GSIS may mga miyembro nga nagakabudlayan nga mag-proseso o kung maka-access sang app due to the volume sang mga nag-try nga maka-access sini. Samtang sa ibang pang balita, update naman gikan sa aton Department of Migrant Workers. 89 ka Pinas, ikaw ang ma'am at sir, o kung 89 ka sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, beneficiary sa Region 6 kag NIR, nagbaton sang 1.7 million pesos nga employment financial assistance kag financial management training. Ang detalye sang balita mabiyan, kuwaon naton sa live report ni Lottie Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas, report. Lods, good morning. Lods, good morning. Nagbaton sang financial assistance ang 89 naton ka mga beneficiaryo sang sa Pinas, ikaw ang ma'am at zero kon SPINS program sang Department of Migrant Workers o kon DMW kung sa diino ang mga beneficiaryo naton. Halin ini sa Western Visayas kag sa Negros Island Region. Ginpangunahan diri Lods no ni DMW6 Regional Director Glenda Aligonsa ang simultaneous payout sa Region sa East kag sa NIR. So kada beneficiaryo naton Lods, nagbaton ini sila sang tig 20,000 pesos sa idalom sang programa. So kahapon Lods no sa aton man nga interview with Ma'am Jade Love Umapas, ang aton nga Supervising Labor and Employment Officer sang Welfare and Reintegration Services Division sang DMW6, gimpayag niya Lods no nga tinutuyo no sang sini nga assistance nga ti mabuligan ang mga beneficiaryo sa ilang nga pag-umpisa bilang manunudlo sa mga pampubliko nga buluthuan. And ang pag-explain niya Lods no sa sinobala ang beneficiary no sang sini nga programa. So for example Lods, kung ikaw isa ka overseas Filipino workers, pero licensed professional teacher ikaw, nag-ubra ikaw abroad, and you wanted nga magpauli diri sa aton sa Pilipinas, magstay for good, ikaw ang isa sa pwede no nga maka-apply sa aton nga sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. So kinahanglan licensed professional teacher ikaw nga gusto mo na nga magstay diri no sa Pilipinas for good. So bilang bulig sang aton man nga gobyerno Lods no sa imo pagbalik diri, hatagan ikaw or tanyagan ikaw sang obra bilang isa ka public school teacher, and ang entry level mo is teacher 1 no, and apart from that nga may obra ikaw, hatagan pagid ikaw sang one time 20,000 pesos nga financial assistance. So ang ini no nga 89 naton nga mga manunudlo Lods, nag-umpisa na ini sila teach sa aton nga mga public schools. So apart from paghatag sang aton nga financial assistance, ginpaidalo man Lods no sang aton nga DMW6 kaupod ang aton nga Department of Education Region 6 ang 89 naton ka beneficiaryo sa isa ka learning session. Kaupod diri Lods ang aton man nga Department of Trade and Industry Region 6 agon nga tudloan no ang aton nga mga manunudlo sang budgeting, lakip man diri no ang pag-save, ang financial planning, kag syempre no ang pag-manage sang ilang nga kwarta. So ari bala Lods no pamatian naton ang kabahin
lang no sang aton nga interview with Ma'am Jade Umapas, ang aton nga Supervising Labor and Employment Officer gikan niya sa DMW Region 6. Okay, so our skills or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir, is one of the reintegration programs ng Department of Migrant Workers in partnership with our Department of Education. So this program, ang goal niya is ang mga OFWs natin, dala ma'am, na let passers na sila before kaya sila nag-work abroad, ginagaan pa sila opportunity na makabalik diri sa Pilipinas. So, once na naka-apply sila, kag ma-approve ang nila application, ginagaan pa sila sa plantilla position na pagtudlo o teacher 1 position. So, there you have it, Lods, no? Ang kabahin lang sa nga pahayag ni Ma'am Jade Love Umapas, ang ating nga Supervising Labor and Employment Officer sa Welfare and Reintegration Services Division sang DMW Region 6. Lods, sa sining nga mga beneficiaryo, kinahanglan bala Lods nga may certain years of service ikaw sa abroad before ikaw mangin kwalipikado sa sining programa sa gobyerno? Wala man, Lods. As long as OFW ikaw, nakaagi ikaw ubra abroad, and then let passer ikaw or licensed professional teacher ikaw, pwede gid ikaw nga maka-apply for this program. Kiti tinutuyo si ni Lods, no, para nga hindi na wala magbalik pa no ang ato nga mga OFW sa pag-ubra abroad. That's why nga ginatanyagan ini sila sang ubra diri sa aton sa Pilipinas. Kag hindi man necessary Lods nga ang trabaho nila iya sa abroad nagatudlo man sa mga bulutuhan. Yes, correct ina Lods, no, as long as licensed professional teacher ikaw, pwede gid no bisan ano ang imo ubra abroad. Kag ang manami diri Lods, no, okay, hindi kinahanglan nga face to face ang pag-apply. Like for example, abi ara ka pa lang abroad, gusto mo na or naga-decide ka na abi nga magpauli diri sa Pilipinas, pwede ka nakasumite sang imo nga application bisan sa iban pa nga pungsod pinaagi online. Kag ang manami pag diri Lods, no, kay tihambal ni Ma'am Jade, no, for this year or for this year no nga implementation natong 89 last year ini sila. So probably by the end no of this year ma-open naman liwat ang ating DMW sa pagbaton sang applicants naton nga ang amo naman ni ang mga beneficiaryo naton will be hired no sa school year 2027 to 2028. I see. Lods, na-mention mo that aside from the monetary benefit nga 20,000 pesos, isa pa gid sa mga benepisyo nga mabuligan sila nga makasulod sa trabaho to become regular nga public school teacher diri sa pungsod Pilipinas. Priority ini sila Lods sa hiring sa Department of Education. Yes, actually Lods, last time no may ara kita diri nga desk nga gibutang ang aton nga Department of Education kung saan nagapanawagon actually no sa aton nga mga licensed professional teachers nga mga OFW nga mag-apply. Kiti isa ini sila Lods sa mga gina-consider no nga mangin public school teacher naton. And in fact Lods, no, madamo na kita ka beses diri sa aton man sa Radyo Pilipinas Iloilo nga naka-interview kita sang no ka mga anay OFW nga nangin manunudlo na subong. So actually ginapanawagan gid sang ating nga Department of Education ang mga manunudlo naton or ang mga OFWs naton to apply sa sini nga programa sang DMW. Kag sa subong nga daan Lods, may mga sa mga OFWs naman nga hindi pa licensed professional teachers, pwede ko magsala may mga bulutuan nga nagatanyag iya sang online nga education, inang bisan remote ka lang iya, pwede ka mag-enroll sa mga kurso for education kag mahimo man sila nga makatapos sa education course kung mangin isa ka licensed professional teacher sa ulihi, and hopefully maka-avail man sila sang sining programa sa aton gobyerno. Yes, correct ina Lods, no, kinahanglan lang nila nga mangin license no makapasar no sa aton nga pasinawan sang aton nga Professional Regulation Commission para nga mangin qualified sa sining programa sang aton nga DMW in partnership with DepEd. Ayun Lods, madamo gid nga salamat sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
There you have it mga biyan, update gikan sa Department of Migrant Workers. May kang tanan mga biyan sa pagpatuman sa ang sining sa Pinas, ikaw ang mama at sir o kunang SPIMS program diri sa Western Visayas kag Negros Island region. So congratulations sa aton sining nga 89 ka sa Pinas, ikaw ang mama at sir nga mga beneficiaryo coming from Panay, Guimaras kag Subongman gikan sa Negros Occidental. Alas 9:35 na sa aga. Sa sining oras mga biyan, igapabati naton sa inyo ang interview with Dr. Darrell Tabuada. May kantanan sa kumpirmado nga kaso sa African Swine Fever o kun ASF sa probinsya. Yari ba mga biyan, pamatian naton ang nangin kabahin sa sabat ni Dr. Darrell Tabuada sa interview sa local media. We received early in the morning, we received the result sa aton nga ginseng nga samples sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. It was confirmed na may case na kita sa ASF. It is in the municipality of Boracay. So last Tuesday, right there and then, makatunan natin sa team and we discussed with the LCE sa ating mayor kung ano nga itong mga protocols and we conducted liwat sa bisitahan natin ang area para ma-implement na natin ang ating ma-execute na natin ang ating protocol. But beforehand, last week pa, isang pagkuha natin sa samples, in-contain na natin ang area. We informed ang owner na hindi na pagpag-own ang mga baboy nila sa Salutang Farm. It is 5 heads ng iyang baboy. Ito isa ka na yun at 4 sa bilog na yuko. So, may nagkabatsag na and ang motong ibulikhan sa ato na team. And over the weekend, apan nagsulat kita sa result nga maabot regular na monitoring sa atong technicians dito o sa atong mga veterinarian. And then inform ba sa nagamamat na magigit kalamatay ang mga baboy. And last Tuesday, pag-abot sa result, ditatuan sa atong team dito, na properly disposed na ito nandiyan mga baboy na ubos nagkakalamatay. And we are very happy nga ang owner is very cooperative. Kailangan niya advice natin dito, sunod niya ang proper disposal, proper disinfection. So ang ating team is naganda pa sa disinfection dito sa area. And we conducted last Tuesday some disease investigation dito sa palibot because the area is isolated sa tumasas ang pamaisan. I-monitor natin ang mga palibot wala sa reported na cases. So right now, as of today, wala kami sa mga mortality na dito sa palibot, dito sa Boracay. And what we execute na lang subong is mga surveillance natin. Kaya we are working on kung paano siya gitsulod sa ASF. And the one thing din niya nga nakita namon nga mausa sila is ang farm mismo, ang owner, ang practice niya sa biosecurity mahina because sulod ang tao dila sa ilang area and there's possibility nga dito na nagsulod ang infection. Pero sa province, in case of the cases natin, it is still manageable. Wala na sa other cases dito sa barangay and ang ginawa na lang natin is to strengthen ang monitoring natin. We will be coordinated sa mga MAU na all movements of animals dapat may corresponding din sa iyang documents. Kung magkanap man ang PNP sa checkpoints, kung magsulod man sila sa slaughterhouses, kung magkanap man sa random check ang ating mga LGU, kinahanglan may upod siya nga animal health certificate, may upod siya nga local transport permit at may disinfection certificate para masigurado natin nga ang mga baboy nga nag-transport from one area to the other is healthy, wala sa malatian.
Sir, una, balikan ko lang po ang nagpositive na specimen. Pila ka specimen sa may regional, sir? 4 ka samples na natin nag-submit dito. Actually, ang chronology of events sila, ang farmers nagkanto sa agriculture office, ang agriculture office nag-inform sa aton. So, ipadala kita sulat ni Mayor Lucas na nag-request sila na kuhaan sa sample sila na mga pwede ko suspected na nila. So, 4 ka specimen, sir, ay positive. Kabay mga biyan, sa ningin payag ni Dr. Darrell Tabuada ang aton sining Iloilo Provincial Veterinarian. May kang tanan sa sining kumpirmadong kaso sang African Swine Fever sa aton sining probinsya, particularly sa Banwaya sa Barotac Viejo. So ang aton sining provincial vet o padayon nga pabasko mga biyan ang mga tikang para nga matapna ang paglaton-laton sang sining African Swine Fever nga dako ang epekto hindi lamang sa palangabian sa mga hog raisers kundi subong man sa presyohanay sa mga balaklon, particularly sa mga pork products sa bug-os nga rehiyon. So buligay kita mga abyan sa pagpabaskog sa aton sining biosecurity measure. Buligan man nato ang aton sining mga hog raiser daw sa ila sining pag-away agud nga mapunggan ang paglaptas ang sining African Swine Fever sa aton nga probinsya o kun sa aton nga rehiyon. Kung may mga kadtuan kita nga mga lugar kaya may maigapadala o kung may makagalaniyat ng mga pork products for the safety sang everyone, especially sa mga baboy naton. Hindi na lang anay kita magdala sa mga pork products, live meat o kuna fresh meat mga biyan o sa siniiyang mga baboy diri sa aton nga rehiyon. Isa ini sa mga ginatanaw nga mga rason mga abyan sa badasig kapag laton o sang African Swine Fever. Especially nga ang iba magakadto sa mga pistahan without knowing ang ila sinigali nga ginkaon nga baboy may infection na sa ASF sa ila nga pagpauli o ang damog bahog pa sa mga baboy dahil pagkakauno naman sa mga baboy di ang mga non-infected kung tani ng mga baboy sa sining ASF nakakaon sa bahog nga may infected ASF di nalatnan man mga abyan o sa sining makalalaton nga balatian sang baboy. Mga mangunguma naman nato kung mga hog raisers o kabay nga ma-observe liwat ang pila ka mga protocol nga gintudlo sa Department of Agriculture, especially sa mga backyard farmers naton. Hugton pagid nato ang mga pagtinguha para sa pagpabilin nga ASF free ang aton sining nga babuyan. Madumduman ko sa una may mga hog raisers nga nagabutanggid siyang mga net sa palibot sang ila sining nga mga babuyan kung tangkal sang baboy to make sure nga ang mga pispis o kung mga sapat na posible carriers sang sining African Swine Fever hindi makadali-dali penetrate sang mga baboy. So
Muligay kita anay mga biyan kay ang impact sini hindi lamang sa mga hog raisers as I've mentioned sa ranggit ini nga makadala sa dako nga perwisyo o kung dako man nga palasanon sa mga bumalakal. Kung ninyo madumduman na sa nagligad nga mga tinuig o bangod sa nga paglaptas ang sining kaso sang ASF, nagtimbuok man ang presyo sa karne sang baboy. And with these confirmed cases ang African swine fever, base ma-encounter naman natin sa sunod ang mga kasubong ng mga senaryo. Hindi mabakal ka sa karne sang baboy, halos doble na ang presyo sa kaysa sa naandan. Alas 9:40 sa isa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Update mga abyan, nag-abot na si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada para sa iya sini pagbisita sa nasambit nga pungsod. Sa iya sining nangin mensahe, particularly mga biyan sa iya nga departure statement para sa iya official visit sa Vancouver, ginpabutyag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa padayon nga ginapabaskog ang ugnayan o kung relasyon sa Pilipinas sa ibang nga pungsod pinaagi sa pagpabakod sa karon nga mga relasyon kag pagtukod sa mga bag-o nga partnership. According to President Ferdinand R. Marcos, we have deepened the engagement across a broad range of priority areas. Nakip na diri ang economic cooperation, defense and security, agriculture and people-to-people ties. Sa pagsugod sa iyang administrasyon, kinpabaskog man ang kampanya for diversification sa mga partnerships, strengthening existing ones and building new strategic ones. Dugang pa sa Presidente with Canada, we have seen an unprecedented momentum in the deepening of bilateral relation. It may not be known to many, but Canada has been consistent and steadfast in its statements of support for the Philippines' assertion of its sovereignty and sovereign rights, especially mga biyan in the midst of the ongoing issues na ginaatubang karon sa West Philippine Sea. Alas 9:48 na sa aga. Sa ibang panaton nga balita mga biyan sa balita lokal. Target sang Department of Agriculture Western Visayas nga maserbisyuhan sang libre nga agricultural drone ang masobra sa 2,000 ka hektarya sang kaumahan sa Iloilo. Katuyuan sa sining nga programa nga maduso ang precision farming kag mabuhinan ang gastos o lubrahon kag oras sang mga mangunguma sa pagtanom. Sa idalom sang programa, abagahon sang DA ang gasto para sa drone services kag may tawo naman nga mag-operate sini. Ang mga manguma mag-prepare lang sa mga kinahanglanon nga binhi, pestisidyo, abono o kun tubig. Sunod sa DA Western Visayas, may 15 ka banwa sa Iloilo ang napilian bilang priority rice cluster area para sa pilot testing sini. Nagtiun magmadinalagon, plano sa ahensya nga pasangkaron pa ang programa sa iban pa nga probinsya sa rehiyon sa masunod nga cropping season. Samtang nagapabilin nga mabakod ang supply kag demand sa mga agri-fishery commodity sa Western Visayas halin sang Enero. Ini ang ginpalabot sa Department of Agriculture Western Visayas kasunod sa pareng nga price monitoring kag mabakod nga koordinasyon sa mga partner agencies sini.
Sa piyak sini ginapabaskog pa sang DA paagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ukon Amad. Ang pagpakig-angot sa nanaytuhan nga ahensya sa gobyerno paagi sa Regional Bantay Presyo Monitoring Team Meeting. Sa pinakuli nga sinapol nga giniwat sining karon lang, ginpatpat mga biyan ang mga bagong estado sa mga presyo kag supply sa mga nagapangunang nga produkto sa kaumahan kag palangisdaan. Pagpatuman sang executive order tuhoy sa price ceiling sang imported nga bugas kag iban pa nga tikang agud nga mapabilin ang patas kag hayag nga baligyaanay sa rehiyon. Kag sa katapusan nga balita, magasambuwa sa Pelikula Agrario 2026 ang puno kabulutuan sa Kabisayan nakatungdan. Ang Pelikula Agrario isa ka film festival sa Department of Agrarian Reform nga tuyo nga magpaambit sa publiko sa mga istorya sa mga ARB kag albo sa pungsod. Sino sa Dar Western Visayas sakip sa magapasakop sa karon nga tuig nga Pelikula Agrario. Ang Aklan State University, University of Antique, St. Anthony's College, Philomer Christian University Incorporated, University of San Agustin, Iloilo Science and Technology University Miagao Campus, Central Philippine University, University of the Philippines Visayas, West Visayas State University kag Guimaras State University. So unlike last year mga abyan, tanan nga probinsya sa nga rehiyon sa East ang may pambato gid sa karon nga tuig nga Pelikula Agrario. Ang Pelikula Agrario una nga ginbuksan sa nagligya nga tuig sa diin ang pelikula nga ang pagtililipon sang mga damgo nga gin-produce sa mga estudyante sa Central Philippine University ang nagpangibabaw sa national level sang nasambit nga kompetisyon. Ang nasambit nga pelikula nagbaton sa pagkilala nga Best Film, Best Screenplay, Best Actor, Best Actress, kag Best Director. Samtang sa pagkatiglawas ang rehiyon sa East nga nagpangibabaw sa regional level, ang ginhingadla naman nga kung nakakuha sa Best Actress sa ARB category sa national level, pinaagi sa pelikula nga titulo sang Aklan State University. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa aga. Wala kita sa oras ginabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Dito ginamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Hulyo 2, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. Vermora Vinturas sa Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hermas. Padamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.